So rest physically. Ang pagpapahinga ay pagsamba. Bakit? Diyos ang nag-utos na ibigay sa kanya ang araw ng pahinga para magpahinga ang tao. Exodus 20:9 to 10, 6 days you shall labor and do all your work. But on the seventh you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals. Ganon kamahal ng Diyos ang tao na pati ang pagpapahinga ay kasama sa utos. Ang inutusan dito, mga kapatid, ay mga amo. Siyempre, yung mga trabahador, kung pwede magpahinga, magpapahinga yon. Kaya lang kung wala kang choice. Nung araw, nung unang panahon, walang day off. Ang mga alipin ay alipin 7 days a week, 24 hours in every 7 days. Kaya ang kausap sa Ten Commandments mostly are adult males. At sila rin yung mga amo, sila rin yung mga masters kung meron sila mga slaves. At sabi ng utos, ang bawat 6 na araw ng paggawa ay kailangang putulin ng 7th araw ng pangingiling ng pagpapahinga. Wala kang gagawing trabaho, ang anak mong lalaki o babae, ang iyong mga katulong na lalaki o babae, magi ang mga alaga mong hayop na tagapagtrabaho, lahat sila pagpapahingahin. At sigurado na kung nung panahon na yun ay may mga pabrika na mechanized, kasama sa utos, pati mga makina kailangang ipahinga. At yan, alam ng lahat ng mga mechanical engineers at mga mekaniko at marunong gumamit maski ng mga sasakyan at kung ano-anong mga makina, kailangang ipahinga rin sila, mag-overheat, magagasgas, masisira. Ginawa ng mga Kristiyano, doon sa araw ng pangiling, inilipat ang araw ng pahinga sa linggo dahil yun naman kung kailan matapat, hindi naman talaga yun ang mahalaga. Ang mahalaga lang, may 7th araw ng pahinga sa bawat 6 na araw ng pagtatrabaho. Kaya kung namamasukan ka sa mga pabrika o opisina na ang day off mo, Tuesday o Wednesday, edi yun ang Sabat mo. Kailangan ba naman technically, Sabado talaga, to the point na na-enslave ka na, napagod ka na sa pag-observe ng Sabado lang talaga. At yung mga iba hindi makatanggap ng trabaho dahil may pasok sa Sabado. Kaya hirap na hirap tuloy sila. So, nasira yung purpose ng pahinga. Kaya ang sabi ni Jesus, I am the Lord of the Sabbath. At ang mahalaga, yung Sabbath magamit sa pagpapahinga. Kaya kung minsan naman, maging ang church oppressive. Kung wala ng pahinga, maski yung mga church workers at church members, pag linggo, meron ng dawn worship, may mid-morning worship, may mid-afternoon worship, at may evening worship, at lahat required umattend. Bago ka makauwi sa inyo, alas 9 na, alas 10 na ng gabi ng linggo, wala ka ng pahinga dahil bukas Lunes na naman, simula na naman ang kayod mo. Naglalagay tayo ng iba-ibang oras ng worship during Sunday para may choice yung tao, hindi naman required attendan lahat. Para kung puyat siya sa Sabado, na ang trabaho niya hanggang gabing-gabi, edi sa medyo tanghali na yung worship niya, hindi na sa umagang-umaga. Yun naman mga umagang-umaga, gising na at gustong may gawin pa yung pamilya nila, mula tanghali hanggang humapon at gumabi, first worship sila attend. We give people options, but do not require them to attend all of the events. Maganda, kung wala ka namang ginagawa, nakakapahinga sa spirito mo at emosyon, edi attendan mo lahat. Pero meron, required talaga. Trabaho na mismo yung mag-worship pa lang. At papagiltihin ka, uusigin ng yung budhi pag hindi ka umattend sa lahat ng events. Wala ka ng pahinga, na-defeat na yung purpose ng Sabbath. So ipahinga ang katawan.